At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata, ng panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya'y hindi iinom ng suka ng alak o tubang na kalalasing, niiinom man ng anumang katas na galing sa ubas, o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga, ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga, ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo, hanggang sa matupad ang mga araw na kanyang itinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon, ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya'y huwag magpapakarumi sa kanyang ama, o sa kanyang ina, o sa kanyang kapatid na lalaki o babae pagka sila'y namatay, sapagkat ang pagtalagan niya sa Diyos ay sumasa kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sino man ay biglang mamatay sa kanyang siping, at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay aahitan nga niya ang kanyang ulo sa araw ng paglilinis. Sa 7 araw ay aahitan niya ito. At sa 8 araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ihahandog ng saserdote ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa'y pinakahandog na susunugin, at itutubos sa kanya, sapagkat siya'y nagkasala dahil sa patay, at babanalin ang kanyang ulo sa araw ding yaon. At itatalagan niya sa Panginoon ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, at siya'y magdadala ng isang korderong lalaki ng unang taon, na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Datapwat, ang mga unang araw ay mawawalan ng kabuluhan, sapagkat ang kanyang pagkatalaga ay nadumhan. At ito ang kautusan tungkol sa Nazareo, pagka natupad na ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, siya'y dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ihahandog ang kanyang alay sa Panginoon, na isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan, na pinakahandog na susunugin, at isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan, na pinakahandog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na walang kapintasan, na pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At isang bakol na tinapay na walang lebadura, mga munting tinapay ng mainam na harina na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahira ng langis, at ang handog na harina niyaon, at ang mga handog na inumin niyaon. At ihaharap ng saserdote yaon sa harapan ng Panginoon, at ihahandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan, at ang kanyang handog na susunugin. At kanyang ihahandog sa Panginoon ang tupang lalaki, na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan, nakalakip ng bakol ng mga tinapay na walang lebadura. Ihahandog din ng saserdote ang handog na harina niyaon, at ang handog na inumin niyaon. At ang Nazareo ay mag-aahit ng ulo sa kanyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at kanyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kanyang pagkatalaga, at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa,
at isang munting tinapay na walang lebadura sa bakol, at isang manipis na tinapay na walang lebadura, at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kanyang pagkatalaga. At aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas, at pagkatapos nito'y ang Nazareo ay makaiinom ng alak. Ito ang kautusan tungkol sa Nazareo na nagpanata, at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga, bukod pa sa aabuti ng kanyang mga kaya. Ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gagawin, ayon sa kautusan tungkol sa kanyang pagkatalaga. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin, Sa ganitong paraan, babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Inyong sasabihin sa kanila, Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at aking pagpapalain sila.